Doon po sa mga katribya sa magtatanim ng kalamansi, kailangan po natin ng stick na para bilang pagtanda doon sa mga huhukayin. Para at least yan ang ating ibabaon. At yan naman po ang gagamitin natin parisan para diretso yung tudling. Hindi po magkakaligaw-ligaw. Yan po ang kaya sa mga magtatanim ng kalamansi, ito yung isang idea po nating itinuturo na pamamaraan para hindi po mahirap magtanim. Basta't nasa sukat po yan, tapos yung meron tayo mga palatandaan, hukay na lang ng hukay, tapos tanim na lang tayo ng tanim. Kaya yun yung pamamaraan ng ating pagtatanim ng kalamansi, hanggang sa pagtatanim, hanggang sa paraan, tinuturo po natin para tayo makatulong sa ating po mga ka-farmers na magpaplano po na magtanim ng kalamansi. Good morning po sa ating mga kasambahay, hindi po sa ating mga katribya, ka-farmers. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay nitong ating vlog. Sa ating po mga bagong subscriber, welcome po kayo sa aking YouTube tutorial. At sa oras na ito ay dumating na po muli yung ating deliver po nating punla. Ito naman po ay kasama rin pong dinideliveran yung ating ka-farmers sa katulong dyan po sa tabing ilog. Meron rin siyang nakuhang arkilang lupa at yun, meron siyang 150 na kalamansi na pieces na kung saan na itatanim doon sa kanyang bagong arkila. At gayon din pa man ay after nito, diretso na kami dyan sa General Tinio para namang ihatid naman po yung 800. Kasama na po dyan mga katribya yung pagtatanim ng kalamansi. Kaya ready lang din po kami at medyo bagay ngayon, ang oras naman po natin ay wala pa namang alas 6. Kaya kung ilan yung aming maitanim sa General Tinio after nun, ay babalik na lang kami uli para ituloy yung ilang mga hindi maitatanim na lahat. Kaya ang mahalaga doon ay meron ng punla at tapos mahuhukayan namin yung mga tataniman. Iikuha nyo yung isang dyan, mga 150 dyan. Yan yung 150 no, medium size po natin. Ito po yung ating gamit ngayon sa pagtatanim mga katribya, pala tsaka po itong ating digger. Ayun, pagka kulang naman na maghuhukay, meron naman tayong gulok. Ito naman ang ating gagamitin panghakot ng ating punla para hindi mahirap hakutin sa kamay, para tayo magsabog ng abono. Kaya medyo babatak-batak lang muna tayo ng ating mga buto para maitanim yung ating 800 pieces na itatanim po natin sa General Tinio. Magagamit din natin itong ating service para sa paghahakot ng ating punla. Ayan, tama-tama to. Oo, dadalhin niya. Sige. Dapat dito. Puro, ang mga lalaki, puro maghuhukay. Si Tonya magbubudbud. Ako nga lang taga-bantay. Tayo mga katribya, tutuloy na rin tayo para sa biyahe na tayo napuntang General Tinio. Tayo tatanim ng kalamansi. Maganda-ganda ang ating laban. Habang medyo malamig-lamig ang panahon, makapagbudbud at makapaghukay-hukay. Ayun mga katribya, dito na tayo doon sa ating pasyalan dito sa amin sa Tablato. Ayan, tawa namin niyang takbuhan, exercise sa jogging. Ayos na isang marko na.
dito na sa inyo ay mahigit na 1 oras ang ating biyahe. Mali mo na lamang kung walang traffic na katribya dyan sa parte po ng San Isidro at sa Gupan. Tawagin sa San Isidro kasi ang medyo problema lang dyan, daan, pangit yung daan, kaya hindi ka pa pwede magmatuloy. Sa Gupan naman, ang kung naman dyan yung traffic, yung dami naman ng dinasasakyan, yung volume, kasi maraming tao rin dyan po sa parte ng Gupan. Dito siya pagkahapon, maraming tao dito mga katribya, maraming mga nagpapahangin. Kabila na ngayon, San Antonio na yung kabila na yan. Dito tayo mga katribya sa bahayan ng Hain. Dito na po tayo dumaan, tapos sa San Leonardo para iwas traffic. Yung sikat na agri-supply rito sa Hain. Marami rin pong nagtatanim ng kalamansi dito. Bayan ng Hain. Pakailan na dito tayo tutorial. Sa Leonardo po tayo dumaan ng Morgan General Day. Po tayo sa mga traffic sa parte ng Gupan. Tayo sa bayan ng Leonardo. Mga pinakabayan ng Leonardo. Karoban dito sa bayan dito. Marami rin kalamansi rito. Kasi marami kalamansi ng barangay ang magpapalayo na sentro ng kalamansiya. Tayo sa munisipyo. Dito na po yung ating susundan. Pupuntahan na po natin yung farm ni Kuya para doon sa pagtatanim ng kalamansi. Pinita lang po natin yung ating manananim, kaya medyo tayo natin ng konti. Malapit na tayo doon sa location ng ating pagtataniman ng kalamansi. Bagong talim na kalamansi rito eh. Bagong tanim ito eh. Pero parang malimit yung ikuan niya. Okay mga katribya, dito na po tayo. Yung mga kasama. Napapasok po doon yung truck. Sige po, thank you po. Ayan. May kalamansi rin dito pero siksikan 1 metro lang pakita. Kalamansi dito, hindi na dinidilig. Kuha ng tubig niya. Tanda ako sa tansya ko kung ilan ang makaya. So mga ka-TV, mapapasabak tayo nga dito sa ating pagtatanim. Kasi pag lumampas, bibigyan ako na. Medyo malaki-laki ito. Kunan natin yung pula. Sige. Ako na ngayon
Sa YouTube eh, baka... O, sige po mga katribya, ito kasama po natin yung may-ari po ng farm para po doon sa pagtatanim. Okay po ba yung tubig nyo rito, kuya? Ay, May balon naman. ate, okay. Testingin pa nga namin. Lalagay yung submersible. Saan nyo po ba yung una natin tataniman? Dito. Dito, ito muna. Itong isang diretso. Pababang ganun. Lilisan muna natin itong kuwan. Alin? Yung daanan ng truck. Hindi, dito dapat sila dumaan eh. Dito na kayo dada. Ay wala na, hindi na sila dada. Tapos na delivery. Oo, tapos na. Tapos na. Okay na. Lang to, ikakalag. Bali ito yung kukunin natin, tataniman. Iwapan natin yung ating subscriber na kukuha po ng kalamansi. Yan dito. Saan tayo mag-umpisa? Dito po kuya, no? Sa tingin mo, mga hanggang saan matatamnan niya? Kung dito, may ilang hektarya po ba ito? Dalawa? Kulang. Kulang dalawa, no? Doon lang sa may duhat na yan. Hanggang doon sa duhat na yun. Siguro po, baka itong kuha na ito mataniman niya. Itong pagsasama-samahin na po natin para hindi po masyadong makuhan. O di mo kaya ito muna mauna, itong mga sukat na yan. Gusto ko sana magmula din eh. Sa... Hanggang saan po ba? Dito pababang ganun. Baba rito. Tayo mag-umpisa pa. Sige po. Ayun, hanggang doon sa may kuha na yan. Yun. Pero hanggang kumuna, puputulin mo natin hanggang saan doon muna maabot po yung lubid natin. Yung balon eh, yung may kawayan na. Sa may kawayan na yun. Mari dito tayo mag-uumpisa. Okay, mga taga-sukat, tayo na. Meron po ba kayo kuya ng mga tubig po dito? Tubig, inumin? Oo, basta mo po kayo ng tubig kasi Kumain wala. na kayo? Mamaya na lang po, magsusukat muna po kami. Mamaya na lang po. Dire-diretso na rin po kami magkuhan muna. Ay, baba muna. Maibaba muna tsaka po maitanim muna po yung iba. Ready na kayo, ready na. Ayan po mga trivia, yung ating mga manananim meron tayong isang babaeng siya ang magtatanim. Kami naman ay maghuhukay. Kami naman yung iba naman ay magsusukat. Yung ibang portion, medyo hindi nabungkal. Ande na siguro yung nagturo rito. Oo. Ay si Mrs. Naghanda siya almusal dun eh. Mm-mm. Baka gusto niyo kumain muna bago para Ay di mamaya na lang po. Pagka papagutom muna po tayo. wala pa kami nagagawa eh. Opo. Sige po, okay lang 'yon. Para at least makapagtanim po tayo ng mga 100 piraso, yung laking bagay. So okay na. Okay na po. Papahanda ko lang Papahanda na lang po ninyo. Tsaka po yung tubig, kailangan po natin dito tubig. Opo. Para maganda-ganda po yung ating laban. Hanggang saan ba dito tubig niya to? Yeah, pwede. Hanggang dito lang, pwede na yan. Ito dito. Oo. Para alam ni Tata yung tayo ko. Kaya, diretso na natin ito. Oo, hanggang dyan muna. Ayan muna, hanggang dyan muna aabot po yung punla natin. Kaya nga katribya po, isusukatin muna natin itong ating kalamansi. Yung pang tudling para maganda ang forma. Doon po sa mga katribya sa mga tatanim ng kalamansi, kailangan po natin ng stick na para bilang pagtanda doon sa mga huhukayin. Para at least yan ang ating ibabaon at yan naman po ang gagamitin natin parisan para diretso yung tudling. Hindi po magkakaligaw-ligaw. Yan po ang kaya sa mga magtatanim ng kalamansi, ito yung isang idea po nating itinuturo na pamamaraan para hindi po mahirap magtanim. Basta't nasa sukat po yan, tapos yung meron tayo mga palatandaan, hukay na lang ng hukay, tapos tanim na lang tayo ng tanim. Kaya yun yung pamamaraan ng ating pagtatanim ng kalamansi, hanggang sa pagtatanim, hanggang sa paraan tinuturo po natin para tayo makatulong sa ating po mga ka-farmers na magpaplano po na magtanim ng kalamansi. Kaya yung pong ating video tutorial ay malaking tulong ito sa ating po mga baguhan, lalo na doon po sa mga kaibigan natin mga nasa ibang bansa na nangangarap po na magkaroon din po ng
kalamansian, pagka sila po ay nauwi, at least meron na po kayong magiging idea kung ano ang paano bang mag-alaga ng kalamansi, paano magtanim. Nasa ating tutorial yan mga ka-farmers. Para po silang maggagawa po ng bahay Ayan, may sukat talaga. Yun yung tulos. Yan, 3 by and a half yan. 3.50. $3.5 ang spacing ng kalamansi. Ayan, ang ganda. Okay. Bato. Hindi mo tapat ng batong patay. Alam po mga katribya, may matagal dito. Pag-ukay. Kaya nga lang matigas po ang lupa. Hindi po naulan. Hirap pala dito. Hirap nga. Dapat yan ito. Pero kung basa ito, ang problema. Tuyo. Matigas po ang lupa mga katribya. Medyo mahirap-hirap pong hukayin. Dito maitanim. Saka po mahatubigan. Para mabuhay po yung kalamansi. Mga katribya po natin, punta muna po tayo dito po sa bahay ng ating ka-farmers. Isa na rin po pala siyang senior citizen. Halos pala ang kanyang lupa po dito ay maabot po ng nasa 7 hektarya. Share ko lang po sa inyo mga katribya, ito po ay yung kanila pong kalamansian. Anak ko po ay talaga namang kita naman po ninyo kung gaano po kakitid yung pagkatanim. Isa't kalahating metro lang ang tanim ng ating pong mga ka-farmers. Ito yung ating kaibigan na nagtanim dito, yung binila na ng pula. Ang hangad lang pala magtanim ng kalamansi. Hindi na hinangad yung kung kanilang tinanim ay okay o hindi. Basta't maitanim lang, ganito naging sukat. At tapos yung ating kaibigan ay wala naman rin pong kaalaman sa kalamansi, kaya suminsin. Pwede po ito mga katribya, kung punlaan po ang kalamansi, pwedeng ganyan kasinsin, hindi naman po punlaan po yan. Kaya hindi po okay po yung pagitan ng kanyang kalamansi. Ganito na po mga katribya po yung ating kaibigan na kaya nagmihingi rin sa atin ng saklolo sa kanyang kalamansian, dahil ito nga naninilaw na po yung kalamansi po niya. At sa mga ka-farmers po natin na meron pong ganitong problema ng kalamansi, tutulungan po namin kayo para makarecover po ang kalamansi ninyo. Yan po ang ating intensyon, makatulong sa ating maraming kababayan na walang kamalayan sa pag-aalaga nito. Ito, sa tindi rin po ng init ng sikat ng araw at kulang rin po sa tubig, nagtiklupan na po ang kalamansi rito sa General Tino.
Grabe oh. Ang hihingi na po ito talaga ng ulan. Ang problema pa, siksikan pa mga katribya yung pagitan. Kaya ito ay mali pong distansya ng kalamansi. Hindi po bubulas, hindi po gaganda ang kalamansi nito. Ang pinaka-the best po na pwede magawa rito, ganyan, puputulin ito, aalisin. Bawat isang puno magitan aalisin para po makahinga. Kasi pagka hindi po aalisin yan, hindi po mamumunga ng marami. Sobrang sinsin. Wala po siyang gaanong hangin na makukuha ng kalamansi. Kaya mabuti na lang po, napasyal din po tayo ito mga katribya. Ayan o, tiklop na po yung dahon eh. Ito yung kalamunding na ito. Ito yung talagang kalamunding. Pinagtuloy na ito. Ito yung seedling oh. Seedling. Kaya puro tinik. 8 years yun mga katribya bago po magbunga. Yung ating ka-farmers humingi po sa atin ng tulong para po sa pagtatanim. Medyo bigo po tayo magtanim ng kalamansi dahil sobrang tigas pa po ng lupa. Kahit po yung pala ay lumulukot po yung talim. Kaya nag-decide kami na babalikan na lang namin ito pagka umulan po ng malakas para po maitanim po ng maganda. Ito naman po yung kubo ni Kuya. Kaya ongoing pa lang po yung paggagawa. Malamig dito pag natapos. Yan. Hindi matapos-tapos. Di po matapos-tapos. Pero malamig yan pag natapos yan eh. Alam niyo naman dito, kabukiran Opo. walang masyadong ano. Ayun niya. Tsaka kawan dito, malamig. Panahon. Bahala na kayo ano. Kung minsan pa, malangaw. Kaya muna tayo mga ka-farmers. Inabot na po tayo ng gutom. May nagpakain po si ate. Bangus tsaka yung tortang itlog. Napagod kami maghukay. Dahil hinuhukay namin parang bato sa tigas. Grabe kasi dito, hindi pa umuulan. Kaya yung mga kalamansi dito, tiklop na dahon. Kala ko naman ito, magambot. Isang araw doon mula ng malakas. Yung pahukay patik or tagtak. Madaling tagtak basta malaki ang kanya, pinuwan. Ito ang tigas ng bagay kayo dyan. Ay, sa amin eh, basta... Sa taktak, di madara yung taktak eh. Yung basta yung sa amin, magandang taktak namin eh. Dito ang taktak to, yung kuwan eh, yung puluan ni kuwan. Digger lang. Yung masakit sa kamay. Sa amin maganda, tubo, mahaba. Tapos ang tali mahaba din. Yun ba yun lang. Yung mga kalsada nga eh, aming inuukit eh, dahil sa kuwan, taktak na. Taktak nila? Oo. Ay, yun naman yun na panghuway. Dito hindi taktak, tuktok. Taktak dito yung kuwan, yung gang masakit sa kamay. Oo nga. Yung kabilaan, tawag sa ganun. Tuktok lang, tuktok. Digger, tawag namin dito. Kami taksadya yun. Yung muli ng sakyan. Pwede yun din ganun pagka malambot yun. Yung ano, bareta. Bareta pala. Sabi niyo yun, sa inyo bareta yun. Oo. Ang aking bareta, yung masakit sa kamay. Sa amin naman yung taktak, yung muli ng sakyan. Kung di ba sinabing muwede sa sakyan, di malan ng bareta. Ay po, yung subscriber po natin dito, si ate. Wag! Ayoko! Ayun. Pag ako niyo po, makita niyo po para hindi lang kayo nanonood at least nakikita po kayo sa YouTube. Ayun, si Daniel, yan po yung magtatrabaho dito sa Kalamansi. Siyang project manager. Oo, siyang project manager. Ayun, 800. Kaya ngayon, mga katribya, hindi po tayo nakapagtanim kasi po hindi po umulan po ng malakas at makumpo yung lupa. Tayo po kasi pagka naitanim po yung kalamansi at yan po ay medyo hindi masyado madidiligan, baka mamatay. Ang intention po natin sa ating po mga katribya ka-farmers, tayo bibigay tayo ng punlag, kumbaga binibigyan natin ating mga ka-farmers. Ang inisip din natin po yung kalusugan din po ng ating itatanim. Pati na rin po yung ating trabahador kasi pag pumatigas po yung lupa, ay akala ko po baka abutin po ng ilang linggo. Total naman po isang ulan lang na malakas yan madadali na yan. Ngayon, ang gagawin lang po ni Sir Daniel ay tutulusan po yung ating huhukay sa susunod.
Para noon, pagdating namin at malakas ang ulan, hukay na lang kami ng hukay, tsaka padali na pong magtanim. Meron na tayo mga dalang mga manananim, ayan eh. Yung ating lima yon. At hindi ko rin natatanong, ako rin nagtatanim din ng kalamansi. Mas maganda pong Sila. taga Kabyo rin po. Ah, Mas maganda po magtanim ng kalamansi compare po sa palay. Oho, sa palay kasi putik-putik eh, dito hindi po kayo mapuputikan. Oho, medyo kamel lang, tsaka medyo tuyo. Tsaka medyo ginhawa ang kalamansi. Trabaho pa. Opo, matrabaho lang ang po ang palay. Sa kalamansi hindi, basta meron ka lang tubig dyan, may steady ka, alam mo gagawin mo dyan, madali lang. Ngayon si Daniel nga, hindi nga daw niya alam pa yung iba. Panoorin mo yung ating tutorial sa kalamansi. Kalamansi trivia. Trivia. Handun na lahat yung halos in-upload natin video mula sa pagtatanim, pag-aalaga, pag-aabono, pagpitas ng kalamansi, pati yung pagbibigay mo doon sa mga buyer, kung sinong buyer ang tulisan or gahaman, o mapipili mo doon. Kaya makikita mo yun. Kompleto yung channel natin hanggang doon sa putulin na yung kalamansi, yun naman ay pakinabang sa kahoy. Pero naman yun, mga 15 to 20 years din yung pakikinabangan yan. Kaya yan, mula pagkatanim po na yan, 15 to 20 years yan, pakikinabangan din yun. wow. Mahaba, tuloy-tuloy po yan. Year round. Yan po ang kalamansi na yung fruit trees na off-season ang pamumunga. Hindi lang isang beses, kundi bagkos, monthly yan, pwede kayong bigyan ng bunga ng kalamansi. Basta't masipag yung mag-aalaga. Kasi pagka halimbawa, tutulog tayo sa pansitan, ayun, di tayo aane. Gusto mo natin na umane. Kaya nasa pag-aalaga po yan, siyempre, pati na rin sa knowledge. Opo. Kaya yung sa ating mga kaibigan ng mga bago, gaya po ninyo. Oo nga, baguhan kami. Opo. Eto, sasuggest po natin mga katribya, yung pong tanim po doon na punlaan. Akala ko punlaan yung kalamansi nila dito. Ang suggest natin, putulin nyo po yung masinsin. Yung isang puno, yung mahinang puno, putulin ninyo. Para po makahinga po yung mga matitira. Ito. Opo, yan. Hindi po Okay. magbubunga ng maganda yan. Lahat lang na mahihinang puno, putulin ninyo. Para noon, makakuha. Tapos, yung lupa na nakaumbok, may nakaumbok po doon. Patagin ninyo. Kasi, mas kailangan ng kalamansi, medyo nga hukay siya para may kanal. Pagka tinubigan, masisipsip ng tubig. Pagka kasi nakaumbok sa tagaraw, pag yan ay diniligan mo, mapupunta lang doon sa kabila. Hindi sa talagang pinakaugat niya. Kung yung gawa po ng kanal, para siyang pabilog na hukay, pag diniligan mo na siyang timba, sip-sip na yung ugat nun. Ganon. Yun po ang maganda sa kanya. Nakita lang natin para at least alam na po nung gagawin ng ating kaibigan. Kung siya mag-aalaga, umpisahan mo na. Opo mga katribya, ito po yung ating bagong farm manager po ng mag-asawa, ang ating pong subscriber na taga Quezon City. Medyo malaki-laki po yung hawak mo, nasa 800. Pero kayang-kaya ng isang tao kasi ang hawak ko 1.5 na kalamansi Mag-isa lang naman ako, nakakapag-vlog pa ako. Kaya naman natin. Kaya lang kamisan, pagka hindi tayo nakapagpatubig, kagaya rin po, natitiklop din ang dahon. Pero ngayon naman, uulan naman yan. Gaya niya, nag-uulap siya. Babalik po tayo mga katribya dito para po makapagtanim ulit tayo ng kalamansi. At okay na po kay Kuya. Dahil ang atin naman po ay hindi naman po para itanim lang, tapos mamamatay ang punla. Ang hangarin natin ay yung mabuhay ang punlaan ni ate para hindi masira ang kanilang puhunan. Gano'n naman. Puro kabutihan po ang ating gagawin. Sige po, Kuya. Thank you very much. Okay, maraming salamat po. Okay, thank you po. Okay, ingat. Okay po. Paano po? Tayo na. Sige po. Paalam na po tayo. Paano po mga katribya? Hanggang dito na lang po muna ang ating pong vlog. At salamat po sa ating pong mag-asawa. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag. Lagi natatandaan. Karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Ang hatid namin ay kabuhayan sa kanila. Ayun. Kaya salamat po sa inyo. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas. Bye-bye. Thank you. Ayun. Sige po.